You are overreacting, Clara. Isang pagkakamali lang yon, and you're making it look like the end of the world. Isang pagkakamali? 10 taon, Marco. 10 taon kitang pinagkatiwalaan. Binigay ko sa'yo ang lahat, pati ang Solis Holdings. But who ran the company for the last 5 years, huh? Ako. Your father left a dying business, and I saved it while you just stayed here, playing the perfect wife. Playing? Inalay ko ang buong buhay ko para sa pamilyang to. Para sa'yo. Para kay Nathan. Exactly. You became too boring, Clara. Nagkulang ka sa akin as a woman. Kaya huwag mo akong sisihin kung kay Sofia ko nahanap ang init na hindi mo kayang ibigay. Diyos ko, Marco. Paano mo nagagawang sabihin yan sa mismong gabi ng anibersaryo natin? Because it's the truth. Kung gusto mong manatili sa pamamahay na to at makasama ang anak mo, shut up and sign these management waivers. Magtiis ka para sa pamilya. Kasabay ng huling salita ni Marco, tila gumuho ang langit sa ibabaw ng ulo ni Clara. Walang luha na pumatak, ngunit ang kanyang dibdib ay sumikip. Napakabigat na tila may dambuhalang bato na nakadagan dito, na pumipigil sa bawat daloy ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay, na kanina pa nakahawak sa laylayan ng kanyang pulang bestidang gawa sa mamahaling sutla, ay unti-unting nanghina at nanginig. Sa harap niya, ang mahabang mesang gawa sa madilim na mahogany ay napapalamutian ng mga mamahaling pinggang porselana, mga sariwang rosas, at 2 kandilang dahan-dahang natutunaw sa gitna ng silid. Ang mainit na wax ay unti-unting pumapatak sa malinis na puting lace na lamesa, lumilikha ng mga bilog na mantsa na tila mga sugat sa isang malinis na tela. Ang steak na ilang oras niyang inihanda ay matagal nang lumamig, nawalan ng kulay, at naging tila isang piraso ng tuyong kahoy. Bakit? Saan nga ba siya nagkulang? Ito ba ang kapalit ng 10 taong bulag na pag-ibig? Tila bumalik ang kanyang gunita, 1 oras lamang ang nakalilipas habang inaayos niya ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Masaya siya noon, may ngiti sa mga labi habang inaasahan ang pag-uwi ng asawa upang ipagdiwang ang kanilang 10 taon ng pagsasama. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng tokador. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang audio file. Nang pindutin niya ang play, ang boses ni Marco ay gumuho sa katahimikan ng silid. Isang boses na puno ng pagnanasa, bumubulong ng mga matatamis na salita kay Sofia, ang kanyang sekretarya, habang pinag-uusapan kung paano nila unti-unting kukunin ang huling natitirang shares ng Solis Holdings mula kay Clara. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig ang tunog ng paglapag ng makapal na folder ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Inilapag ito ni Marco nang walang pakundangan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng hiya o pagsisisi, kundi puro yamot at pagmamadali. Bago pa makasagot si Clara, bumukas ang pinto ng silid kainan at pumasok si Doña Valeria. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng kanyang karaniwang mamahaling perlas. Ang kanyang mukha ay malamig at puno ng pagmamataas, na tila ba ang buong mundo ay utang sa kanya ang bawat hininga. Clara darling, be realistic. Panimula ni Doña Valeria habang dahan-dahang umuupo sa dulo ng mesa. Lalaki si Marco, natural lang na maghanap ng iba kung tuyot ka na at walang alam gawin kundi ang magkulong sa bahay. Huwag kang gagawa ng iskandalo na sisira sa pangalan ng pamilya Alvarez at sa stock value ng Solis Holdings. At higit sa lahat,
Isipin mo si Nathan. Kung magwawala ka at hihingi ng diborsyo, sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Madali lang sa amin na patunayan sa korte na ikaw ay unstable at walang kakayahang maging ina. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang natitirang dignidad. Tumingin si Clara kay Marco, umaasa na kahit papaano ay makakakita siya ng kahit kaunting habag o pagtatanggol mula sa lalaking minahal niya ng 10 taon. Ngunit si Marco ay tumalikod lamang, kumuha ng baso ng alak at uminom ng walang pakialam. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana, dala ang amoy ng paparating na ulan. Alam ni Clara na sa gabing ito, wala siyang kakampi sa bahay na ito. Ang bawat sulok ng marangyang mansyon na ito na itinuring niyang tahanan ay naging isang malaking bitag. Kailangan niyang iligtas si Nathan. Kailangan niyang umalis bago pa nila tuluyang makulong ang kanyang buhay. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinapansin ang mga dokumentong nakalatag sa mesa at naglakad patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng maging malinaw sa gitna ng matinding sakit. Umakyat siya sa silid ni Nathan. Ang kanyang anak ay natutulog ng mahimbing, yakap ang kanyang paboritong asul na laruang oso. Sa loob ng 5 minuto, kumuha si Clara ng isang maliit na backpack. Inilagay ang ilang piraso ng damit ni Nathan, ang kanyang pasaporte, at ang maliit na lumang hard drive ng kanyang yumaong ama na palagi niyang itinatago sa ilalim ng kutsyon. Habang isinasara niya ang zipper ng bag, narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa silid. Ang tunog ng mga hakbang na iyon ay tila paghatol sa kanyang tadhana. Ang seradura ng pinto ng silid ay dahan-dahang gumalaw. Nanigas si Clara sa kanyang kinatitayuan, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng natutulog na si Nathan. Bumukas ang pinto ng bahagya at sa siwang nito ay sumilip ang madilim na mukha ni Marco, hawak ang ekstrang susi ng silid. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong init, kundi isang babala na nagpalamig sa buong katawan ni Clara. Subukan mong umalis sa pamamahay na to kasama ang anak ko, Clara. At sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay makikita mo ang sarili mo sa likod ng rehas na walang kahit isang kusing. Ang tunog ng unang patak ng ulan sa labas ng bintana ay sumabay sa huling salita ni Marco. Upang makatakas sa mapanganib na titig ng kanyang asawa, pinilit ni Clara na panatilihing kalmado ang kanyang boses habang nakatingin sa mga mata ni Marco. Sinabi niya rito na kailangan muna niyang patulugin ang natatakot na bata at pag-iisipan niya ang tungkol sa mga dokumento bukas. Dahil sa labis na tiwala sa kanyang sarili at kapangyarihan, ngumiti lamang ng may pagmamaliit si Marco bago tuluyang isara ang pinto. Isang senyas na naniniwala siyang wala ng takas ang kanyang asawa. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong mansion ay mabalot sa pilit na katahimikan, ang ulan ay lalong lumakas, doon na kumilos si Clara. Buhat ang natutulog na si Nathan, dahan-dahan siyang bumaba sa likod bahay, gamit ang hagdanang pang-emergency, iniiwasan ang mga CCTV sa tulong ng kadiliman ng gabi. Narating niya ang lumang garahe kung saan nakatago ang lumang sasakyan ng kanyang yumaong ama. Isang lumang sedan na matagal nang hindi nagagamit, ngunit maingat na inaalagaan ng kanyang tapat na driver noon. Sa kabutihang palad, ang susi ay palaging nakasabit sa gilid ng manibela. Habang binabaybay ang basang kalsada ng Maynila patungong timog,
Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila sumasabay sa mabigat na kabog sa kanyang dibdib. Huminto si Clara sa isang liblib na gasolinahan upang mag-withdraw ng pera sa ATM, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang pulang babala sa screen na nagsasabing suspendido at naka-freeze na ang kanyang account. Napasandal si Clara sa malamig na pader ng makina, hawak ang kanyang noo. Naisip ni Marco ang lahat. Pinutol nito ang kanyang kakayahang mabuhay bago pa man siya makalayo. Ang natitira na lamang sa kanyang pitaka ay ilang libong piso at ang lumang hard drive na naglalaman ng mga huling lihim ng kanyang ama. Sa puntong ito, alam niyang wala na siyang babalikan pa. Neng muling patakbuhin ang sasakyan, napansin ni Clara sa kanyang rearview mirror ang isang pares ng maliwanag na ilaw. Isang itim na sasakyan ang tila sumusunod sa kanya mula pa sa labas ng kanilang subdivision sa Maynila. Hindi ito lumalampas, hindi rin naman nagpapaiwan, kundi nananatili lamang sa isang ligtas, ngunit nakakatakot na distansya sa gitna ng madilim na expressway. Sino ang nasa loob niyon? Si Marco ba o may iba pang nagmamasid sa bawat galaw niya? Ang takot ay lalong gumapang sa kanyang buong katawan, ginagawa niyang mas mabilis ang pagmamaneho kahit na ang kalsada ay madulas at mapanganib. Mama, nasaan po tayo? Bakit po napakaulan? Natatakot po ako. Bulong ni Nathan nang magising ito dahil sa dambuhalang kulog na yumanig sa madilim na kalangitan. Nilingon ni Clara ang anak habang pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Huwag kang matakot, anak. May pupuntahan lang tayong magandang lugar. Kasama si Mama. Matulog ka ulit, ha? Nasaan po si Papa? Bakit hindi po natin siya kasama? Pagtatanong muli ng bata habang yakap ang basang laruang oso. Ang bawat tanong ni Nathan ay tila isang mariing saksak sa puso ni Clara, ngunit pilit niyang pinigil ang kakluha upang manatiling matatag sa harap ng anak. Nang makarating sila sa isang masukal at madilim na kalsada sa Batangas, tuluyan ng sumuko ang lumang sasakyan. Umusok ang makina nito, at ang kakilaw sa dashboard ay unti-unting namatay hanggang sa tuluyang mabalot ng dilim ang loob ng kotse. Napilitan si Clara na bumaba sa gitna ng humahampas na bagyo upang tignan ang makina, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mainit na singaw at ang amoy ng nasusunog na langis. Sa gitna ng putikan, habang basang-basa ang kanyang buong katawan at nangangatog sa lamig, napatingin si Clara sa kanyang daliri. Ang kanyang mamahaling singsing sa kasal na gawa sa ginto at diamante ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Pakiramdam niya, ang singsing na iyon ay hindi simbolo ng pag-ibig, kundi isang kadena ng pang-aalipin na nagdala sa kanya sa rurok ng dusa. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ito mula sa kanyang daliri at buong lakas na itinapon sa malalim na putikan sa gilid ng kalsada. Doon, kasabay ng pagtapon sa singsing, ay ang pagtapon din niya sa huling alaala ng kanyang pagiging mahina. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang katawan, itinulak niya ang nasirang kotse patungo sa ligtas na tabi ng daan upang hindi ito mabangga ng kung sinong dadaan. Bumalik siya sa loob ng sasakyan, niyakap ang nanginginig na si Nathan upang ibahagi ang kanyang sariling init ng katawan. Wala silang signal, walang kuryente, at tanging ang walang humpay na hampas ng ulan sa bubong ng kotse ang kanilang naririnig. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang mahinang liwanag ang biglang sumulpot mula sa di kalayuan.
Isang anino ng tao ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang direksyon, hawak ang isang flashlight. Ang mahinang liwanag nito ay gumagalaw-galaw sa gabi, dahan-dahang tumatawid sa basang kalsada, hanggang sa tuluyan nitong tamaan ang mukha ni Nathan na nakadikit sa bintana ng sasakyan. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang bintana ng sasakyan ng bahagya. Nakahanda ang kanyang sarili na protektahan si Nathan sa anumang panganib. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa dilim ay hindi puno ng banta, kundi ng labis na pag-aalala at paggalang. Magandang gabi ho. Pasensya na ho kayo kung nabulabog ko kayo. Mukhang nasiraan ho kayo sa gitna ng bagyo rito sa aming nayon. Ang wika ng lalaki habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang flashlight upang kong masilaw ang bata. Nang humupa ang lakas ng ulan, nakita ni Clara ang mukha ng isang matangkad at may kabataang lalaki na may suot na kapote. Nang humakbang ito, papalapit sa liwanag ng headlight ng sasakyan, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ma'am Clara, kayo nga ho ba yan? Ako ho si Jose, ang anak ni Aling Teresa. Bulalas ng lalaki habang mabilis na tinatanggal ang kanyang sombrero bilang tanda ng paggalang. Ang pangalang Aling Teresa ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Si Teresa ang dating nag-alaga kay Clara noong bata pa siya, bago ito nagpasyang bumalik sa Batangas upang magpahinga. Nang walang pag-aalinlangan, tinulungan ni Jose na buhatin si Nathan patungo sa kanilang maliit ngunit malinis na bahay kubo na nakatayan sa gitna ng bukirin. Nang bumukas ang pinto ng kubo, sumalubong sa kanila ang amoy ng tuyong dahon at kahoy. Si Aling Teresa, na may hawak na gasera, ay napasigaw sa gulat nang makita ang kanyang dating alaga na basang-basa at nanginginig sa lamig. Agad niyang binitawan ng gasera at niyakap ng mahigpit si Clara. Tila ba ibinabalik ang mga taon ng kanilang pagkakahiwalay. Diyos ko, Clara, aking anak, anong nangyari sa'yo? Bakit kayo naglakbay sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo? Tanong ni Aling Teresa habang mabilis na kukuha ng mga tuyong tuwalya upang patuyuin ang buhok ni Nathan. Hindi sumagot si Clara, kundi dahan-dahan sumandal sa balikat ng matanda habang pilit na pinipigilan ang kanyang panginginig. Inihanda ni Aling Teresa ang isang simpleng hapunan sa kanilang maliit na lamesang gawa sa kawayan. Inihain niya ang mainit na sinigang na isda at ilang piraso ng tuyo. Habang dahan-dahang sumusubo si Nathan, ang amoy ng bagong saing na kanin na nagmumula sa kalan ay dahan-dahang dinala si Clara sa kanyang kabataan, isang panahon kung kailan ang kanyang ama ay buhay pa, at ang buhay ay puno ng simpleng kaligayahan, malayo sa mapanlinlang na mundo ng Manila. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita niyang kumain si Nathan ng may ngiti sa kaklabi, kahit na ang kanilang kinakain ay hindi galing sa isang mamahaling restaurant. Matapos makatulog si Nathan sa ibabaw ng malinis na banig, hindi na napigilan ni Clara ang kanyang sarili. Ipinatong niya ang kanyang mabigat na ulo sa kandungan ni Aling Teresa at hinayaang umagos ang kakluha. Doon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera, isinalaysay niya ang lahat ng sakit ng 10 taong panloloko ni Marco, ang kalupitan ng kanyang biyenan na si Doña Valeria, at ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hinaplos ni Aling Teresa ang buhok ni Clara, bumubulong ng mga salita ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, Clara. Nandito na kayo sa amin. Walang sino mang makakasakit sa inyo rito sa Batangas.
Habang inaayos ni Jose ang mga gamit ni Clara na basa pa ng ulan, napansin niya ang isang lumang laptop na may selyo ng yumaong Don Solis. Nang tangkaing hawakan ito ni Jose upang patuyuin, mabilis itong kinuha ni Clara, vaniyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Huwag niyo pong hahawakan yan, bulong ni Clara na may kasamang takot sa kanyang mga mata. Nagtaka si Jose ngunit tumango lamang bilang tanda ng pag-unawa at hindi na nagtanong pa. Nang sumapit ang malalim na gabi, nahiga na si Clara sa banig sa tabi ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi pa rin siya tuluyang makatulog. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang boses ni Jose sa labas ng kubo, tila ba may kausap sa telepono. "Oh, nandito sila. Ligtas sila sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para protektahan si Clara at ang bata." Bulong ni Jose sa kabilang linya sa telepono. Ang tunog ng mga kuliglig sa katahimikan ng gabi ay sumabay sa bawat tanong na unti-unting nabubuo sa isip ni Clara tungkol sa kung sino nga ba ang kausap ni Jose. Hindi mapakali si Clara sa loob ng kubo. Ang bawat pag-aspas ng mga dahon sa labas ay tila bumubulong ng mga tanong na hindi niya masagot. Sino ang kausap ni Jose? At bakit tila may alam ito tungkol sa kanyang pagtakas? Sa gitna ng gabi, ang katahimikan ay nabasag ng biglang pagtunog ng kanyang telepono. Ang lumang device na kanina pa walang signal ay biglang nagpakita ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "You think you're safe in the province, Clara. Nowhere is hidden for the Alvarez family. Come back, or Nathan pays the price." Nanginig ang mga kamay ni Clara. Hindi niya akalaing ganoon kabilis nilang matutukoy ang kanyang kinaroroonan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo at kawalan ng hangin. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban. Hindi niya namalayan na napahawak na siya sa kanyang dibdib, pilit na kumakapit sa gilid ng banig upang hindi bumagsak. Ang atake ng panic ay dumating ng walang babala, isang alon ng takot na yumanig sa kanyang buong sistema. Narinig ni Jose ang kanyang paghabol sa hininga mula sa labas. Agad na bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok ang binata. Nakita niya si Clara na nakasandal sa pader, maputla ang labi at nanlalaki ang mga mata. "Clara, anong nangyari? Clara, tingnan mo ako!" Sigaw ni Jose habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya humawak kay Clara. Alam niyang sensitibo ito sa haplos dahil sa trauma, ngunit kinuha niya ang isang basong tubig at dinala ito sa harap ng babae. Huminga ka ng malalim. Sabayan mo ang agos ng sapa sa labas. Inhale. Exhale. Isipin mo ang tunog ng tubig. Sa loob ng ilang minuto, sinunod ni Clara ang ritmo ng paghinga ni Jose. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha habang nararamdaman niya ang presensya ng binata na hindi nanghihimasok, kundi nagbibigay lamang ng ligtas na espasyo. Nang humupa ang kanyang panginginig, tumingin si Clara kay Jose nang may halong pagtatanong at pagdududa. "Sino ang kausap mo kanina, Jose?" Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng diin. "At bakit ka tumatawag sa Manila? Paano mo nalaman na may kailangan akong protektahan?" Hindi agad sumagot si Jose. Tumayo siya at tumingin sa labas, sa madilim na bukirin na tinatanglawan ng liwanag ng buwan. "Hindi ko pwedeng sabihin ang lahat ngayon, Clara. Pero maniwala ka, hindi ako kaaway. Ang ama mo at ang ama ko.
May mga bagay silang sinimulan noon na kailangan nating tapusin ngayon. Hindi aksidente ang pagtakas mo rito. Bago pa makapagsalita si Clara, biglang tumunog ang isang kalampag sa labas ng kanilang bakuran. Isang estrangherong lalaki ang nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay ni Aling Teresa tungkol sa isang babaeng taga Manila na may dalang bata. Boses nito ay malakas, may halong pagyayabang at tila hindi nag-aalangan na manakit kung hindi makakakuha ng sagot. Nandito ba yung babae? Sigaw ng lalaki na may hawak na isang litrato ni Clara. Naramdaman ni Clara ang pagkapit ni Nathan sa kanyang laylayan. Ang bata ay nagising na pala sa ingay at ngayon ay nanginginig sa takot. Mabilis na ipinag-utos ni Jose na magtago silang mag-ina sa likod ng malaking kamalig ng palay habang siya ay humarap sa lalaki. Ang tensyon sa labas ay ramdam hanggang sa loob. Ang bawat yabag ng sapatos ng estranghero sa tuyong lupa ay parang paghampas ng martilyo sa ulo ni Clara. Wala kaming nakikitang ganyan dito, maring sagot ni Jose. Huwag mo akong lokohin, bata. Alam namin na rito siya tumuloy, sagot ng estranghero sabay tulak kay Jose. Sa loob ng kamalig, narinig ni Clara ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa malayo. Isang puting van, ang mismong sasakyan na nakita niya sa expressway kanina. Alam niyang hindi na sila ligtas. Ang mga Alvarez ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Tiningnan ni Clara ang laptop ng kanyang ama na nasa loob ng bag. Ito ang tanging armas niya, ang susi sa kanyang kalayaan, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya hinahabol. Sa gitna ng takot, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Ngayon, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Habang ang estranghero ay patuloy na naghahalughog sa paligid, dahan-dahang kinuha ni Clara ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang kinalimutan. Ang numero ng isang taong may kakayahang itumba ang mga Alvarez sa isang iglap. Isang taong ayaw na sana niyang hingan ng tulong kailanman. Ang bawat pagpindot ni Clara sa mga numero sa kanyang telepono ay nanginginig. Tila bawat digit na kanyang tinatawagan ay naglalayo sa kanyang nakaraang buhay bilang isang masunuring asawa. Ilang sandali pa, sumagot ang isang boses sa kabilang linya. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig, ngunit hindi kailanman nalimutan. Clara? Ikaw ba talaga ito? Tanong ng boses, puno ng pagtataka at bahagyang pag-aalala. Attorney Santos, kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong matakbuhan. Bulong ni Clara. Pilit na pinanatiling mahina ang kanyang boses upang hindi marinig ng lalaking naghahalughog sa labas. Habang nag-uusap sila sa labas ng kamalig, si Jose ay nananatiling matatag sa harap ng estrangherong lalaki. Sa kabila ng pagtulak at pananakot, hindi natinag ang binata. Sabi ko nang wala rito ang hinahanap nyo. Kung gusto nyo maghanap, pumunta kayo sa munisipyo at magtanong sa mga opisyal. Huwag nyo kaming guluhin sa ganitong oras. Mariing wika ni Jose. Ang estranghero, na tila hindi inaasahan ng matinding pagtanggi ni Jose, ay nagmura ng malakas at sumakay sa kanyang puting van. Ngunit bago umalis ay nagbitiw pa ng isang huling babala. Hindi pa kami tapos rito, babalik kami. Nang tuluyang umalis ang sasakyan, bumagsak ang balikat ni Clara sa loob ng kamalig. Inilabas niya ang kanyang sarili mula sa pagtatago, kasama ang natutulog na si Nathan na tila hindi man lang nabulabog ng kaguluhan. Nilapitan siya ni Jose
Ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo mula sa pagkakabangga sa dingding ng kubo. Clara, hindi ka dapat nagtawag ng kung sino-sino. Masyadong mapanganib ang mga Alvarez, wika ni Jose habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang sugat. Wala na akong choice, Jose. Kung hindi ako lalaban ngayon, siguradong kukunin nila si Nathan at wawasakin nila ako. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno na ng isang malamig na determinasyon. Sumunod na araw, nagsimula ang isang panibagong yugto sa buhay ni Clara sa Batangas. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya ay naging isang babaeng naghahanda. Sa tulong ni Aling Teresa, natutunan ni Clara ang bawat sulok ng kanilang bukirin, ang bawat paraan ng pamumuhay ng mga magsasaka. Nakipagpalit siya ng papel mula sa isang babaeng nakasuot ng seda at mamahaling pabango. Siya ngayon ay nakasuot ng simpleng damit na yari sa cotton. Ang kanyang mga kamay ay gasgas sa pagtulong sa pag-aani ng mga gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Ang pisikal na pagod na kanyang nararamdaman sa bawat paglubog ng araw ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman kailanman sa loob ng mansyon ni Marco. Habang nagtatrabaho, dahan-dahang binubuksan ni Clara ang laptop ng kanyang ama sa tuwing natutulog na si Nathan. Gamit ang lumang USB drive na hugis susi, sinimulan niyang aralin ang bawat dokumento. Doon niya natuklasan ang katotohanang mas masakit pa sa panloloko ni Marco. Ang kanyang ama, bago pumanaw, ay may mga kasulatan na nagpapatunay na ang pagbagsak ng Solis Holdings ay hindi lamang kagagawan ni Marco, kundi may kasabwat na mas mataas, isang taong itinuturing nilang kaibigan ng pamilya. Isang hapon, habang nagbabangka sa lawa kasama si Jose upang mamangka ng mga huling ani para sa palengke, napatigil si Clara. Ang tahimik na lawa ay tila sumasalamin sa kanyang nagbabagong pananaw sa buhay. Nilingon niya si Jose na maingat na naglalayag. Jose, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Alam mo ang panganib pero hindi ka umaalis, tanong ni Clara. Huminto si Jose sa paggaod. Tumingin siya sa malayo, sa mga bundok na nababalot ng hamog. Ang ama mo ang nagpaaral sa akin, Clara. Nang mamatay ang ama ko, si Don Solis ang tumayong magulang ko. Ang pagprotekta sa iyo ay hindi lang trabaho. Ito ay utang na loob na hindi ko kailanman matutumbasan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clara na hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. At habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay may mga kalyo na dahil sa pagtatrabaho, napangiti siya ng bahagya. Hindi niya alam, sa loob ng isang lumang aparador sa kanilang kubo, may isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng mga tela, isang lumang kwintas na may maliit na USB drive na hugis susi na siya mismo ang nagbukas. Ngunit may isa pa siyang hindi napapansing maliit na bagay. Isang liham na nakatupi sa loob ng lining ng aparador. Nakasulat sa isang handwriting na pamilyar sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang nakatuping papel sa loob ng lining ng aparador. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig habang binubuksan ang tupi ng lumang papel na kulay dilaw na dahil sa katandaan. Nang mabasa niya ang unang mga salita, agad niyang nakilala ang sulat kamay. Ito ay sa kanyang ama. Clara, kung nababasa mo ito, nangangahulugang narating mo na ang panahon ng pag-iisa. Huwag kang matakot sa kadiliman.
dahil ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa pagtatapat ng mga lihim na pilit itinago sa loob ng Solis Holdings. Binasa ni Clara ang bawat pangungusap. Ang liham ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, at ang isa sa mga pangalan ay nagpakilabot sa kanyang buong katawan, Doña Valeria. Hindi lamang pala isang sakim na biyena ng babaeng iyon. Ayon sa liham, si Doña Valeria ang nagtulak kay Marco upang unti-unting lasunin ang isipan ng kanyang ama bago ito pumanaw, gamit ang isang uri ng kemikal na dahan-dahang nagpapahina sa katawan ng tao. Diyos ko! Bulong ni Clara habang napaupo sa sahig. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pananakit ni Marco, ang pangungutya ni Doña Valeria, lahat pala ay bahagi ng isang malaking sabwatan upang agawin ang kumpanya at burahin ang pangalan ng mga Solis. Narinig ni Aling Teresa ang mahinang paghikbi ni Clara at agad na pumasok sa silid. Nang makita ang liham sa kamay ng dalaga, bumuntong hininga ang matanda at naupo sa tabi nito. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, Clara. Pero natatakot ako para sa iyong kaligtasan. Ang biyenan mo. Hindi siya ang babaeng nakilala mo sa Manila. Siya ay isang taong handang pumatay para sa kapangyarihan. Hindi na nagtanong si Clara kung paano nalaman ni Aling Teresa ang tungkol sa liham. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlabo hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit na ngayoy nagbabaga sa loob ng kanyang puso. Tumayo si Clara, itinupi ang liham, at inilagay ito sa isang ligtas na lalagyan. Hindi na ako magtatago, Aling Teresa. Hindi na ako magtatago para protektahan ang sarili ko. Ngayon, ako na ang mangangaso. Pahayag ni Clara, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang naghahanda si Clara para sa susunod na hakbang, dumating si Jose mula sa bayan na may dalang balita. Ang mga Alvarez ay nagpatawag na ng emergency shareholders meeting sa susunod na linggo sa Manila. Ito ang pagkakataon nila para tuluyang ilipat ang pagmamay-ari ng Solis Holdings sa pangalan ni Marco at ng kanyang ina. Clara, ito na ang hinihintay nila. Kung hindi ka papunta roon, tuluyan na nilang mabubura ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo, babala ni Jose. Alam ni Clara na ang pagbalik sa Manila ay isang paglakad patungo sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang bawat dokumentong nakuha niya mula sa laptop ng kanyang ama at ang mga ebidensyang unti-unti niyang binuo ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ginamit niya ang mga araw na natitira upang pag-aralan ang bawat legal na butas ng kumpanya. Hindi na siya ang mahinang asawa na niloko. Siya na ngayon ang tagapagmana na handang bawiin ang kanyang karapatan. Sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay tumatagos sa bintana ng kubo, nagpasya si Clara. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Santos. Attorney Santos, maghanda kayo. Ipunin niyo ang lahat ng stockholder at ang mga media na mapagkakatiwalaan natin. Sa araw ng pulong, ako ang papasok sa pintong iyon, hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang ang tunay na may-ari ng Solis Holdings. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Clara sa kubo at tumingin sa malawak na kalawakan. Ramdam niya ang hanging malamig na humahaplos sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nilalamig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang medalyon na ibinigay ng kanyang ama, isang simbolo ng kanyang pinagmulan. Alam niyang sa susunod na linggo, magbabago ang lahat. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung ano ang mangyayari
Siya ay handang harapin ang unos na siya mismo ang magpapatakbo. Ang araw ng stockholders meeting ay dumating. Dala ang isang matinding tensyon na tila kayang magpabagsak sa anumang gusali. Sa loob ng marangyang boardroom ng Solis Holdings sa Makati, ang kapaligiran ay puno ng mga taong may mga mukhang walang mababanaag na emosyon, habang si Marco Alvarez ay nakaupo sa sentro ng mahabang mesa. Si Doña Valeria naman ay nasa kanyang tabi, nakasuot ng mamahaling abito at may ngiting tagumpay na tila ba sigurado na sila sa kanilang tagumpay. Mga kasama, pag-usapan na natin ang paglipat ng pamamahala. Panimula ni Marco habang inaayos ang kanyang kurbata. Dahil sa kawalan ng balita mula sa aking asawa at ang kanyang patuloy na pag-iwas sa kanyang mga responsibilidad bilang shareholder, panahon na para gawing formal ang aking posisyon bilang nag-iisang tagapamahala ng Solis Holdings. Nagbulungan ang mga investor. Ang bawat isa sa kanila ay naghihintay ng pirma na tuluyang maglalagay sa pamilyang Alvarez sa ganap na kontrol ng kumpanya. Ngunit bago pa man madampi ang panulat ni Marco sa papel, bumukas ang malaking pintong kahoy ng boardroom ng may kalakasan. Pumasok si Clara, nakasuot ng isang simpleng ngunit napakatikas na dark blue na suit. Walang bakas ng pagod o takot sa kanyang mukha. Sa kanyang likuran ay si Attorney Santos na may dalang makapal na dokumento. Ang ingay sa silid ay biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan. Si Marco ay halos mabitawan ang kanyang panulat, habang ang kulay ng mukha ni Doña Valeria ay biglang namutla. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Sigaw ni Marco. Pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng galit. Ang karapatan ko bilang nag-iisang tagapagmana ng Solis Holdings. Matatag na sagot ni Clara habang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang tambol ng digmaan. At sa harap ng lahat ng narito, hindi lang ako narito para maghain ng reklamo. Narito ako para ipakita sa inyo ang tunay na kulay ng taong pinagkakatiwalaan ninyo. Sa isang mabilis na kilos, ipinindot ni Clara ang remote sa kanyang kamay. Ang malaking projector sa harap ay nagpakita ng mga dokumento, mga resibo ng ilegal na paglilipat ng pondo, mga pirma ni Marco na peke, at higit sa lahat, ang mga record ng komunikasyon ni Doña Valeria sa mga taong nagpasimula ng unti-unting paghina ng kalusugan ng ama ni Clara noon. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkagulat. Ang mga shareholder ay nagsimulang magbasa sa kanilang mga tablet at folder. Ang bawat isa ay tila nakakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Si Sofia na nakaupo sa isang tabi bilang sekretarya ay biglang tumayo at sinubukang lumabas ng silid, ngunit hinarangan siya ng mga security personnel na inutusan ni Attorney Santos. Marco, magpaliwanag ka, sigaw ng isa sa mga pangunahing investor. Clara, huwag kang maniwala sa mga gawa-gawang dokumentong iyan. Tanggi ni Marco, pawis na pawis habang sinubukang agawin ang laptop ni Clara, ngunit agad siyang hinarang ni Jose na lumitaw mula sa likuran ni Clara, dala ang autoridad ng isang taong may sapat na ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Valeria ay tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Walang sino man ang maniniwala sa isang babaeng nagtatago sa Batangas, isa ka lang inutil na asawa. Ngunit hindi natinag si Clara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Valeria. Hindi ako nagtago, Valeria. Naghanda ako. At habang pinapanood ninyo ang pagbagsak ng inyong mga kasinungalingan,
Tandaan ninyo, hindi lang kumpanya ang kinuha ninyo sa akin, kundi ang 10 taon ng aking buhay. Ngayon, panahon na para ibalik ang lahat. Kasabay ng kanyang salita, bumukas ang pinto at pumasok ang mga opisyal ng pulisya, dala ang mga warrant of arrest. Ang boardroom na dati ay pugad ng mga taong sakim ay naging isang eksena ng hustisya na matagal nang hinihintay. Habang pilit na pinupusasan si Marco, tumingin ito kay Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Habang si Clara ay nananatiling nakatayo ng matikas, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal, kundi naghahanap ng katahimikan. Matapos ang kaguluhan sa loob ng boardroom, ang mga anino ng nakaraan ay tila unti-unting naglalaho. Ang mga pulis ay mabilis na inilabas sina Marco at Sofia, habang ang mga shareholder na kanina lamang ay kampi sa mga Alvarez ay isa-isang naglapitan kay Clara upang humingi ng paumanhin sa kanilang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi naramdaman ni Clara ang saya na kanyang inaasahan. Ang nakita niya sa halip ay ang pagkapagod. Isang malalim na pagkapagod na nagmumula sa 10 taong pananahimik. Dinala ni Clara si Attorney Santos sa kanyang opisina. Ang silid na dati ay inokupa ng kanyang ama. Doon, dahan-dahan niyang niligpit ang mga gamit na naiwan ni Marco. Habang inaayos ang mga dokumento, nakita niya ang isang maliit na frame na nakatago sa ilalim ng mga file. Isang litrato nilang tatlo ni na Marco at Nathan noong unang taon ng kanilang kasal. Sa litratong iyon, totoo ang mga ngiti ni Marco at tila totoo rin ang pagmamahal na nakikita sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Clara. Ang lahat ng kasamaan na ginawa ni Marco ay hindi mabubura ng isang litrato, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay nananatiling sariwa. Clara, tapos na ang laban sa kumpanya. Pero sa aspeto ng batas, kailangan mo pang maghanda para sa mga susunod na hearing, paalala ni Attorney Santos. Alam ko, Attorney, ngunit hindi ko na kayang manatili sa Manila ng matagal. Si Nathan, kailangan niya ng katahimikan, sagot ni Clara habang dahan-dahang inilalagay ang frame sa loob ng isang kahon na nakatakdang itapon. Bago siya lumabas ng kumpanya, humarang sa kanyang dadaanan si Doña Valeria. Ang dating mapagmataas na ginang ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang oras. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay puno ng luha at pagmamakaawa. Clara, pakiusap. Anak, huwag mong ituloy ang kaso laban kay Marco. Ipadala mo siya sa ibang bansa, gawin mo ang lahat. Pero huwag mong hayaang mabulok siya sa kulungan. Siya lang ang anak ko. Pagmamakaawa ni Valeria habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Clara. Tumingala si Clara. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Doña Valeria, noong sinabi ninyong wala akong kwentang ina dahil sa Batangas ako tumira, nasaan ang pagmamahal ninyo sa pamilya? Noong ninanakaw ninyo ang kinabukasan ng anak ko, nasaan ang inyong konsensya? Hindi ako ang naglagay kay Marco sa posisyong ito. Ang inyong sariling kasakiman ang naghatid sa inyo rito. Iniwan ni Clara ang biyena na nakaluhod sa sahig, hindi na lumingon pa. Sa labas ng gusali, naghihintay si Jose. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay, tila isang aninong laging handang protektahan ang babaeng unti-unting nakakahanap ng kanyang sariling liwanag. Uwi na ba tayo sa Batangas? Tanong ni Jose habang pinagbubuksan ng pinto si Clara. Oh, Jose, dun na ang ating tahanan, sagot ni Clara.
Habang binabaybay nila ang daan pabalik, tumunog ang telepono ni Clara. Isang tawag mula sa guro ni Nathan sa maliit na paaralan sa Batangas. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi maipaliwanag. Nang sagutin niya ito, ang boses ng guro ay puno ng pag-aalala. Clara, mabilis na pumunta kayo rito. Si Nathan, bigla siyang nawalan ng malay matapos niyang makatanggap ng isang liham na ipinadala sa paaralan. Ang mundong unti-unti nang bumabalik sa ayos ay muling yumanig. Sa gitna ng expressway, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kapayapaan na kanyang hinahangad ay tila isang malabong anino na unti-unting lumalayo, at muli ang panganib ay tila bumabalot sa kanyang paligid. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ni Jose ay hindi sapat para sa damdamin ni Clara. Ang bawat liko sa kalsada ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Habang nasa biyahe, hindi tumitigil ang kanyang mga kamay sa pagkapit sa kanyang telepono. Pilit na tinatawagan ang guro ni Nathan, ngunit wala nang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang hangin na humahampas sa labas ng sasakyan at ang mabigat na hininga ni Jose sa tabi niya. Clara, kumalma ka. Nandito na tayo malapit. Wika ni Jose habang pinapatakbo ang sasakyan sa pinakamabilis na bilis na kaya nito sa makitid na daan patungo sa Batangas. Nang marating nila ang maliit na paaralan, ang paligid ay tahimik. Nakita ni Clara ang mga guro na nagkakalumpong sa harap ng klinik. Mabilis siyang bumaba, hindi na inintay na huminto ng tuluyan ang sasakyan. Pagbukas niya ng pinto ng klinik, bumungad sa kanya ang kanyang anak na nakahiga sa maliit na kama, ang mukha ay maputla at ang mga labi ay tuyot. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bata, naroon ang isang lukot na papel, isang liham na may nakasulat na mga salitang dumurog sa puso ni Clara. Ang sumpa ng mga Alvarez ay hindi natatapos sa kulungan. Nathan, ang iyong ama ay may huling habilin na sa iyo lamang ipapaabot. Nanginginig na kinuha ni Clara ang liham. Hindi ito galing kay Marco. Ang handwriting ay pamilyar, matalas, at puno ng puot. Ito ay kay Doña Valeria. Sa ilalim ng liham, may isang maliit na sobre na naglalaman ng isang tuyong bulaklak at isang larawan ng bata. Noong ito ay sanggol pa lamang, ngunit may marka ng itim na tinta sa mukha nito. Ito ay isang banta, isang babala na kahit nasa loob ng kulungan ang mga kalaban, may mga kamay pa rin silang nakakaabot sa kanyang pinakamahalagang yaman. Bulong ni Nathan sa kanyang pagkakatulog, tila nakakaranas ng isang masamang panaginip. Andito si Mama, anak! Andito si Mama! Pagluha ni Clara habang hinahaplos ang pawisang noo ng bata. Tumingin siya kay Jose na nasa pintuan, ang mukha ay puno ng matinding galit. Kailangan nating ilipat si Nathan sa isang ospital sa Maynila. Hindi ito ordinaryong pagkahimatay, Clara. May naamoy akong kakaiba sa paligid ng kanyang kinainan. Wika ni Jose habang maingat na ininspeksyon ang baso ng tubig na nasa tabi ng kama. Sa gitna ng tension, isang malalim na pag-iisip ang bumalot kay Clara. Paano nakapasok ang liham na ito sa paaralan? Sino ang naghatid? Ang pagbabalik sa Manila ay tila isang paglakad sa lungga ng mga leon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang buhay ni Nathan ang nakataya. Habang inihahanda nila ang paglilipat sa ospital, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa telepono ni Clara. Ito ay mula sa loob ng kulungan, mula kay Marco. Clara,
Ang boses ni Marco ay garalgal. Hindi na ang mapagmataas na Marco na nakilala niya. Hindi ako ang gumawa nito. Pakiusap, maniwala ka. Ang nanay ko, may mga tao siya sa labas na hindi ko kayang pigilan. Kailangan mong lumayo. Huwag kayong magpapakita sa Manila. Bakit ko paniniwalaan ang bawat salita mo, Marco? Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghihirap ngayon. Sigaw ni Clara sa telepono habang pilit na pinipigil ang kanyang boses na huwag maging mabuway sa harap ni Nathan. Dahil mahal ko ang anak natin, Clara. Kahit anong gawin ko sa iyo, hindi ko kailanman na naising mamatay si Nathan. Umalis kayo sa Batangas. Ngayon din. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Clara ang bintana ng clinic. Ang dilim ng gabi ay tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Alam niyang sa sandaling ito, hindi na lamang ito labanan para sa kumpanya. Ito ay labanan para sa kanilang buhay. Sa gitna ng takot, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Clara. Hindi siya basta lalayo. Haharapin niya ang huling bahagi ng panganib, ngunit sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Hindi nag-atubili si Clara. Alam niyang ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para sa mga Alvarez na tapusin ang kanilang binabalak. Mabilis niyang binuhat si Nathan na bagaman bahagyang mulat na ang mga mata ay nananatiling mahina at sumakay sila sa sasakyan ni Jose. Sa halip na tumungo sa direksyon ng Manila, inutusan ni Clara si Jose na pumunta sa isang lihim na safe house na ibinigay sa kanya ni Attorney Santos. Isang lumang mansyon sa isang mataas na lugar sa Tagaytay, malayo sa mata ng publiko at malayo sa abot ng mga tauhan ni Doña Valeria. Habang binabaybay nila ang zigzag na daan, ang isipan ni Clara ay parang isang bagyong hindi mapakali. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang babala ni Marco. Kung totoo ang sinabi nito, nangangahulugan na si Doña Valeria ay may hawak na mas malaking puwersa kaysa sa akala nila. Habang si Nathan ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Aling Teresa sa loob ng sasakyan, kinuha ni Clara ang kanyang laptop. Kailangan niyang ilabas ang lahat. Hindi lang ang mga ebidensya ng corruption, kundi ang lahat ng nakita niya sa liham ng kanyang ama tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Valeria sa ibang bansa. Jose, kaya mo bang pasukin ang system ng kumpanya nang hindi na-detect? Tanong ni Clara habang nagtatype ng mabilis. Kaya ko, Clara. Pero kailangan natin ng internet connection na hindi na-detrace. Sagot ni Jose habang maingat na nagmamaneho. Nang marating nila ang Tagaytay, ang malamig na simoy ng hangin ay sumalubong sa kanila. Ang safe house ay isang lumang bahay na bato, nakatago sa likod ng mga makakapal na puno ng pin. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, sinimulan nilang isakatuparan ang plano. Sa halip na direktang labanan si Doña Valeria sa korte, nagpasya si Clara na gawin ang isang bagay na hindi nito inaasahan. Ilalantad niya ang lahat ng krimen nito sa social media at sa mga international na partner ng kumpanya sa mismong gabi ng pag-aaklas. Habang abala ang lahat, nakatanggap si Clara ng isang text message mula sa isang numero na walang pagkakakilanlan. Nasa labas ako ng pinto. Buksan mo kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Tumayo si Clara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang pag-iisip ay matalim. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan ng mansyon. Pagbukas niya, isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie ang nakatayo sa dilim. Nang tanggalin nito ang kanyang hood, nagulat si Clara, si Sofia. Ang babaeng dati ay kanyang karibal. Ang babaeng itinuring niyang kaaway ay narito ngayon, umiiyak
at duguan ang braso. Clara, hindi ko na kaya. Pinatay nila ang mga taong kinuha ko para maging saksi. Si Doña Valeria, hindi lang siya nag-utos ng lason kay Nathan, siya rin ang nag-utos na burahin ang lahat ng testigo sa kaso ng ama mo. Hingal na wika ni Sofia habang napaupo sa sahig. May hawak akong ebidensya na hindi mo pa nakikita. Isang video record ng mismong gabi kung kailan pinag-usapan nila ang pagpaslang. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang impormasyong ibinigay ni Sofia ay higit pa sa inaasahan niya. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang ebidensyang magpapakulong kay Doña Valeria habang buhay. Ngunit habang inaabot ni Sofia ang isang maliit na memory card, isang tunog ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Si Sofia ay natamaan sa balikat at si Clara ay napasubsob sa sahig upang umiwas. Ang mga tauhan ni Doña Valeria ay nandito na. Ang safe house na akala nila ay ligtas ay natunton na. Habang naririnig ni Clara ang pagputok ng mga baril sa labas, niyakap niya ang memory card, ang susi sa kanyang tagumpay at ang tanging paraan upang matapos ang bangungot na ito. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Clara ang kanyang telepono at pindutin ang send para sa lahat ng ebidensyang nakalap niya. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay hindi na mapipigilan. Ito ay kakalat sa buong mundo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang gabi sa Tagaytay ay nabalot ng ingay ng mga nagtatakbuhang yabag at ang paulit-ulit na pagputok ng baril sa labas ng mansyon. Sa loob, pilit na pinoprotektahan ni Jose ang bintana habang si Clara ay nakadapa sa sahig. Mahigpit na yakap si Nathan na gising na ngayon at umiiyak sa takot. Si Sofia ay nakahandusay sa isang sulok, hawak ang kanyang sugatang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa laptop ni Clara. Clara, pindutin mo na ang upload, ngayon na! Sigaw ni Sofia habang ang bintana ay nagkakabasag-basag dahil sa tama ng bala. Sa isang iglap, tinapos ni Clara ang pag-upload. Isang pamilyar na tunog ng pagtagumpay ang lumabas sa laptop. Ang indikasyon na ang lahat ng ebidensya, ang video ng pagtataksil, at ang krimen ni Doña Valeria ay kumakalat na sa lahat ng pangunahing news outlets at social media platforms sa buong bansa. Hindi nagtagal, ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay nagsimulang sumabay sa ingay ng ulan. Ang mga tauhan ni Doña Valeria, nang marinig ang paparating na mga awtoridad at malaman na ang kanilang ginagawa ay nakalantad na sa buong mundo, ay nagsimulang mag-atrasan. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng mga pulis ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Tinatanglawan ang pagtakas ng mga taong pilit na kumakapit sa kapangyarihan na wala na sa kanila. Pumasok ang mga pulis sa mansyon, mabilis na siniguro ang lugar. Si Doña Valeria, na tila naghihintay sa labas ng bakuran, ay nakita ng mga pulis habang sinusubukang sumakay sa kanyang sasakyan. Nang ilabas niya ang kanyang telepono upang tumawag ng tulong, ang lahat ng makikita sa screen ay ang mga balita tungkol sa kanyang sariling krimen. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga utos, at ang kanyang malupit na katatawanan habang pinaplano ang pagpatay sa ama ni Clara ay ipinapalabas na sa lahat ng telebisyon. Ang matandang ginang ay napaluhod sa gitna ng kalsada, nawalan ng lakas, habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang lumalapit upang ilagay ang posas sa kanyang mga kamay. Sa loob ng mansyon, lumabas si Clara kasama si Nathan at ang sugatang si Sofia. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahampas sa kanyang mukha
Ngunit sa pagkakataong ito ay nakaka-refresh. Ang bangungot na 10 taon nilang tinitiis ay natapos na sa loob lamang ng isang gabi. Lumapit si Jose kay Clara, hawak ang isang maliit na kumot para ibalot kay Nathan. Clara, tapos na. Wala na sila. Tumingin si Clara sa malawak na langit. Ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip sa likod ng mga ulap. Hindi siya umiyak. Sa halip, naramdaman niya ang isang gaan na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya si Sofia na dahan-dahang isinakay sa ambulansya, isang babaeng naging biktima rin ng sarili niyang ambisyon. Jose, tawag ni Clara habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Bukas, hindi na tayo babalik sa Manila para sa kumpanya. Ipaubayan na natin ang lahat sa mga abogado. Ang Solis Holdings ay magiging pundasyon para sa mga bata na tulad ni Nathan na nangangailangan ng kinabukasan. Si Nathan, na nakasandal sa kanyang ina, ay tumingin sa malayo. Ma, uuwi na ba tayo sa Batangas? Gusto ko na pong maglaro sa tabing dagat. Napangiti si Clara, ang unang tunay na ngiti sa loob ng napakatagal na panahon. Oo, anak. Uuwi na tayo. Doon, sa lugar kung saan ang lahat ng tao ay totoo at ang pagkain ay laging mainit. Habang papalayo ang kanilang sasakyan sa mansyon, lumingon si Clara sa huling pagkakataon. Nakita niya ang anino ng nakaraan na unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Mas simple, mas tahimik, ngunit puno ng tunay na pagmamahal. Ang hustisya ay nakamit, ang galit ay napawi, at ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 1 taon. Ang mainit at nakakasulasok na usok ng Manila ay isa na lamang malayong alaala sa isipan ni Clara. Dito sa Batangas, ang bawat umaga ay binubuksan ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita at ang maalat na simoy ng dagat na humahaplos sa bawat kubong kahoy. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na paralan sa gilid ng bayan, makikita si Clara habang nagbabasa ng mga kwento sa harap ng isang grupo ng mga bata. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pino at laging may hawak na mamahaling gamit, ay may mga bakas na ng pagtatrabaho sa bukid. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at puno ng buhay kaysa noong siya ay nasa loob ng mansyon. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya ay ang babaeng nagtuturo, ang babaeng nagbibigay ng pag-asa. Nang matapos ang klase, tumakbo si Nathan patungo sa kanya. Bitbit ang isang guhit na nagpapakita ng isang pamilya sa tabing dagat. Siya, si Clara at si Jose. Ang paghilom ng bata ay naging buo. Ang mga bangungot ay napalitan na ng mga pangarap. At ang takot sa kanyang ama ay napalitan na ng pagmamahal sa taong tunay na nag-aalaga sa kanila. Sa di kalayuan, nakita ni Clara si Jose na nagkukumpuni ng lambat sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog. Napansin ng binata ang kanyang tingin at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod ngunit puno ng katapatan. Lumapit si Jose, hindi na bilang isang tagapagtanggol na may dalang panganib, kundi bilang isang kapareha sa buhay na handang humarap sa bawat bukas. Clara, tapos na ang lahat. Wika ni Jose habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ang katarungan ay nakamit na at ang kumpanya, maayos na ang pamamalakad ni Attorney Santos. Wala na tayong dapat pangbalikan sa nakaraan. Tiningnan ni Clara ang malawak na karagatan. Sa bawat alon na humahampas sa pampang,
Naririnig niya ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Nagpatawad na ba siya? Oo. Hindi dahil karapat-dapat ang mga Alvarez, kundi dahil ang kapatawaran ang naging susi upang mapalaya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng poot. Ang pagpatawad ay ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Samki, may kapayapaan na ba? Higit pa sa kapayapaan, natagpuan niya ang kaligayahan sa mga simpleng bagay, sa hapunan na may tawanan, sa pag-aani ng mga gulay, at sa pagmamahal na walang halong panloloko. Ano ang aral na natira? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng hawak na shares sa kumpanya o sa karangyaan ng isang mansyon. Ang tunay na yaman ay ang kalayaang piliin kung sino ka, kung saan ka masaya, at ang kakayahang magsimulang muli matapos ang anumang unos. Sa paglubog ng araw, ang langit ay naging kulay kahel at ginto. Tila isang pangakong ang bawat dulo ng isang masakit na kabanata ay laging may kaakibat na bagong pagsisimula. Niyakap ni Clara si Nathan habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Jose. Sa gitna ng katahimikan ng Batangas, sa wakas, si Clara Solis ay nahanap na ang kanyang sariling tahanan. Hindi sa isang gusali, hindi sa isang pangalan, kundi sa mismong tibok ng kanyang pusong malaya. Tapos na ang kwento ng isang babaeng minsan ay naging bihag ng tradisyon at kasakiman. Ngayon, siya ay isang babaeng nagmamay-ari ng sarili niyang tadhana. Ang dagat ay patuloy na humahampas, ang hangin ay patuloy na umiihip, at sa bawat paghinga ni Clara, ramdam niya ang isang napakatamis na kapayapaan.